Pakinggan nyo at i-share nyo ito dahil ito ang katotohanan na nangyayari sa bansa natin. Ito ang mga liberal. Ito ang Makabayan Black. Ang Makabayan Black ay yung mga leftist natin. Nasa wing ng CPP and PA. Alam naman ang lahat yan. Sino nag-create sa Makabayan Black? Liberal. Matagal na yung kasunduan nila. Ngayon, bakit ang liberal at saka Makabayan Black sinuportahan si BBM? Hindi lang si BBM yung tatlo. Marcos, Araneta, Romualdez. Sinuportahan nila. Bakit nila sinuportahan? Dahil si BBM lang ang kanilang vehicle. Sasakyan nila, si BBM lang. Para makarating sila sa 2028 election. Pag nawala si BBM ngayon, anong sasakyan ng Makabayan Black at saka ng liberal na dinurog na yan noong panahon ni Digong? Nakuha nyo? Ang problema, meron pang isang malaking pwersa na sumusuporta. Sino yung malaking pwersa na yon? Western World. Wala sila sa posisyon ngayon na mawala si BBM sa pwesto. Bakit? Mababago yung geopolitics positioning nila. So sumusuporta na rin yung Western World doon kay liberal, kay Makabayan, sa administration. So apat na silang magkakampi. At ang target nila, anybody can be a president in 2028 except Sara. Ayaw nilang makabalik ang mga Duterte. Ayaw nila. Dahil ayaw nila ng independent foreign policy. Ano ibig sabihin nun? Ayaw nila na ang stand mo, kaibigan ko ang China, kaibigan ko ang US, kaibigan ko ang Russia, kaibigan ko lahat. Ayaw ng Western World nun. Ayaw nila nun. Ang gusto nila, sila lang ang kaibigan. Sila lang ang susundin. Maraming mga Pilipino hindi alam ito. Kung ikaw totoo ang Pilipino, kahit ibinoto mo si Duterte at may nakita kang mali, babatikusin mo siya doon sa mali niya para maitama niya. Kung ikaw naman is bumoto kay BBM at may nakita kang mali sa kanya, babatikusin mo siya doon sa mali niyang ginagawa para maitama niya. Hindi mo siya aayunan. Yung bumabatikos doon sa binoto mo, tama ang kaisipan nun. Ibig sabihin, normal ang kanyang kaisipan. Sino yung mga hindi normal? Nakita ng mali yung ginagawa nung binoto niya, inaayunan niya pa. Baliw o hindi? Baliw! Baliw o hindi? Nakita mo ng mali, inaayunan pa. Sa anak mo, pag may nakita ka ba ng ginagawa, aayunan mo? Papagalitan mo Di ba? Pero bakit yung iba, nabubulag pa rin? Bakit? Sila, yung nakikinabang at makikinabang kapag nakabalik sa pwesto, sa mataas na pwesto ang mga liberal. Sila yung makikinabang pagka nakabalik sa pwesto ang Makabayan Black. Sila ang makikinabang. Sino-sino yung mga yan? Karamihan, hindi lahat ng mga negosyante sa bansa natin, mga oligarko, sumusuporta yan sa liberal. Hindi lahat. Karamihan ng mga katolikisyon natin, sumusuporta yan sa liberal. Binibigyan ko kayo ng malayang kaisipan para makita ninyo, yun ay pagpapalay ulit. Hindi! Dahil na tayo mayuyulay. Pero pag dumami, yung mga kagaya ninyo na nagsishare ng katotohanan, maaari may pag-asa tayong mabago. Maaari. Napakahirap sa isang bansa kagaya natin. Hinulma tayo ng mainstream media para magkawatak-watak. Yan ang itinuro sa atin, itinuro tayo ng evil system. Mainstream media. Kinunong tayo, wala silang binabalita na 100% tama. Mas marami ka pang mapupulot sa social media, vlogger and vloggers natin.
50% hawak pa rin nila. Pandit yan. Kayo mga nandito, hindi kayo pandit. Sila pandit, marami yan. Kalabang rin ninyo sa social media. Yung mali, ginagawa nilang tama. At yung tama, ginagawa nilang mali. Yan ang mainstream media. Para yung narrative nila, yung ang laging mapapanood at mapapakinggan ng tao. Ang turo ng mainstream media, kahit yung unang panahon pa, kahit mali yan, information yan, ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo sa TV. Kahit mali yan, ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo. Araw-araw, buwan, taon, ulit-ulitin mo. Yung mali, pag inulit-ulit na nababasa at papakinggan ng tao, nagiging totoo na sa ating paningin at sa ating pandinig. Gusto niyo ng sample? Gusto niyo ng sample? Kay Sara Duterte, paulit-ulit, 150 million, 150 million. Winaldas niya, paulit-ulit, ilang taon na, 2 taon, 150 million, 150 million. Yung confidential siya, paulit-ulit. So kahit mali siya, nananatili sa isip ng mga tao na katanim na, tatay na to si Sara talaga, kurakot eh. Kasi inulit-ulit. Pero ang nagsabi na nga, ang nagsabi na kaway, walang problema dun sa 150 million. O hindi ko kinakampiyan si Sara, base sa katotohanan. Pero bakit pa nila inulit-ulit? Kung iimbestigahan si Sara ng 150 million, lahat ng mga politiko kahit mayor, congressman, gobernador, presidente, senador, lahat yun may confidential fund eh. Hindi dapat lahat yung imbestigahan. Tama? Pero bakit walang nag-uulit-ulit sa mainstream media na dapat lahat sila imbestigahan, dapat lahat sila imbestigahan, dapat lahat sila imbestigahan? Kasi sasagot sila. Nakukuha nyo na. I-share nyo ha, para hindi kayo napupula.